Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis, isang nakamamatay na sakit na nakukuha mula sa daga. Nandito ako ngayon sa Lupang Pangako sa Payatas, Quezon City. Silipin natin gaano nga ba kahanda ang lugar na ito sa mataas na kaso ng leptospirosis noong nakalipas na taon. Sa barangay Lupang Pangako, totoo ang kasabihang may pera sa basura. Dikit na kasi sa bituka ng maraming taga rito ang paghahanap buhay sa pamamasura. Dito ko rin nakilala sa Payatas si Aiza. Nasa loob ng mahabang panahon, itinataguyod ang pamilya sa pamamasura kasama ng kanyang asawang si Jaime. Pero nitong Setyembre ng nakaraang taon, pumanaw si Mang Jaime matapos dapuan ng leptospirosis. Sabado ng hapon, dun ko napansin, parang pumayat to. Sabi ko ganun nga. Sabi din ng bayaw ko, ng bilis mong mga yayat. Umaba po yung leeg niya eh. Hindi ko pa napapansin na naninilaw siya. Tapos yung linggo na po ng umaga, ganun nga po na lumalala na nun umalala. Kinabukasan na linggo, September 1 niya nadala sa ospital ang mister. Ang hinang-hinanang si Mang Jaime, agad tinubuhan ng mga doktor. Doon na lang din nalaman ni Aiza na leptospirosis na pala ang dumali sa kanyang asawa. Hindi na siya nagre-respond, hindi na siya gumagalaw, pero lumuluha siya, nakapikit na. Doon ko napansin pulang-pula na yung mata niya, alaki na ng ulo niya, tapos nalalagas yung buhok niya. Leptospirosis kasi talaga, yung mikrobyo na leptospira, yan ay nalilipat sa pamamagitan ng ihi ng daga. Ngayon, yung ihi ng daga, hindi naman yan kakalat kung walang tubig na nakapaligid, no? Lalo na pagka bumaha. Kasi yung mga basurang pinamumugaran nila, doon naiipon yung kanilang dumi at doon kumakalat. Yung ating waste management, mahalagang bagay yan, no? Sa isang lugar. Dahil nga pag mas marami ang basura, mas marami ang daga, mas marami ang pagkakataon na mahawa ng leptospirosis. Ang masakit lang, tinapat ng mga doktor si Aiza na kritikal na ang lagay ng kanyang mister. Hirap na itong huminga at umuubo na ng dugo. Hanggang September 6, tuluyan ang binawian ng buhay si Mang Jaime. Yung na po, nire-revive na po siya, nire-revive na. Doon. Hindi na hindi na nag-pop yung puso na. Kaya sabi ko, ay doon, baka pwede po. Baka pwede po, sabi ko. Sabi nito, di ba sabi ko, hanggang siyang pula kasi kung lumag pa siya siyang tubig na lang sa puso niya yan na. Sandali lang na, baka pwede pa. Gaman. Ang ginawa ko, lumabit ako sa asawa ka. Ako nagpulog sa kanya. Bed na siya na, ganun nga, wala na, hindi na siya talaga. Nabawian na po siya ng buhay doon. Wala ako nagawa. Naagapan at may gamot naman daw para sa leptospirosis. Pero late diagnosis ang madalas na kalaban ng mga doktor. Bagay na nangyari nga kay Mang Jaime. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mahalaga na alam ng publiko ang sintomas ng sakit na ito. Always late diagnosis, no? So minsan at mga kalalakihan kasi ito, alam na yung mga kalalakihan natin, kung hindi ka na makabangon, hindi ka pa makakapupunta sa ospital. So yun ang nagiging dahilan natin. Importante yung prevention, no, kaysa sa any other measures, no? At ginagawa naman natin lahat, no, para ma-prevent natin ang magkaroon ng leptospirosis sa ating mga kababayan at specifically namamatay, no? So yun ang gusto sana natin ma-address, kasi medyo mataas ang porsyento ng mga namamatay sa leptospirosis. Sa Quezon City dito sa Payatas, may pinakamaraming naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon. 52 ang nagkasakit at 6 sa kanila ang nasawi. Paliwanag naman ng Lupang Pangako Health Center, nagsasagawa sila ng pre-clinic lecture sa mga pasyente sa health centers at tuwing sila ay may outreach activities, tinuturuan nila ang lahat sa leptospirosis prevention. At tuwing may bagyo, nag-iikot naman daw sila sa mga lugar na naapektuhan ng baha.
Maging ang mga nasa evacuation centers, automatic na binibigyan daw nila ng doxycycline na gamot kontra leptospirosis. May mga areas po tayo na prone to flooding dito sa Payata, so that's one. Pangalawa po, karamihan po ng ating mga patient na na-encounter dito, work-related exposure po. So yung iba sa kanila, mga palero, mga garbage collectors, karamihan po sa kanila, doon ang gagaling ang exposure po nila. Prepared naman po ang mga health center ng Quezon City po to actually respond to leptospirosis threats po. Pero kung hindi naman nagkukulang sa pagpapaalala, bakit marami pa rin ang namamatay? Noong taong 2024 sa lungsod ng Quezon City, 605 cases ng leptospirosis ang naitala at 55 ang bilang ng mga nasawi. Mas mataas yan ang 76% sa naitalang 363 cases at 41 deaths noong taong 2023. Base na rin sa datos noong nakaraang taon, 93% ay mga kalalakihan. At ang pangunahing dahilan, exposure sa baha. Ang primary reason natin doon ay sobrang dami ng pag-ulan natin at ang mga plastic, mga basura bumabara doon sa ating mga imbornal. So that causes flooding, and then more people are exposed to flooding. Wala naman to pinipili na economic status, no? So maari na yung mga araw-araw na pumapasok, araw-araw na mga nagtatrabaho, yung ating mga driver, yung ating mga nag-aalaga, yung mga kumukuha ng basura, yung mga exposed, no, everyday sa karsada, yun ang mas higher yung risk, no? So na magkaroon ng leptospirosis. Kaya ang Lupang Pangako Health Center hindi daw nawawala ng stocks ng doxycycline at libre itong ibinibigay sa mga residente ng kanilang barangay. Ito mami, binibigay po natin, usual na binibigay po natin prophylaxis po against leptospirosis. So this is doxycycline po. Usually po, ang binibigay po natin yan either 2 capsules po, 6 capsules or 10 capsules. Depende po sa risk factor ng pasyente. Upon interview po namin, upon clarification po na naging medical history po nila. So this is given po to adults po and to 8 years old and above lang po. Sabihin lang po ng pasyente na, Doc, na-expose po ako sa, nag-wade po ako sa flood waters or any exposure to rodents po or binibigyan na po natin as prophylaxis po. Ibig sabihin, before pa mag-exhibit ng simptomas si pasyente, nabigyan na po natin ng gamot po. Yun nga lang may babala ang mga doktor sa maling paggamit ng doxycycline. Masama raw na maaabuso ang pag-inom nito. Sa kalahatan, no, ang antibiotic, lahat ng antibiotic ay merong posibilidad na mag-develop ng resistance, no? Kapag hindi tama ang ating pag-inom or masyadong nating inabuso ang ating antibiotic, pwedeng mangyari ito sa doxycycline, no, na nangyayari din sa ibang mga antibiotic. So there is a possibility that soon, if we are not careful of usage or using antibiotic like doxycycline, antimicrobial resistance might emerge. Kaya ang pinakamainam na solusyon daw para makaiwas sa leptospirosis, ugaliing malinis ang paligid. Kung wala kasing pamamahayan ng mga daga, walang madadapuan ng leptospirosis, walang mamamatay, walang magagaya sa pamilya ni Aiza. Kaya po ang paalala mo natin, no, prevention pa din po, no? Panatilihin po nga malinis po talaga ang kapaligiran, yung mga sewerage natin, talagang kailangan din po matutukan din po ng barangay at mga LGD po. Siyempre, panatilihin po natin ang kalinisan sa ating tahanan at ating sarili para po makaiwas din po tayo sa mga sakit. No? In that way, mape-prevent po natin ang sakit, mape-prevent po natin ang paggamit sa mga antibiotic. Sa buong Pilipinas, 8,161 ang naitalang kaso ng leptospirosis mula January hanggang December 2024. Mas mataas yan ng 24% kung ikukumpara sa 6,563 cases sa kaparehong panahon noong 2023. Nasubukan man ang sistema kontra leptospirosis noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, ngayong taon nakahanda pa rin ang bansa sa banta nito.
mga bandang dulo ng taong 2024. Naalala natin yung merong panahon na 6, hindi lang isa, dalawa, umabot sa hanggang 6 ang sunod-sunod na mga bagyo na rumagasa sa paligid ng ating bansa. Ngunit kahit gano'n na nangyari, hindi tayo nakarinig ng kakulangan sa dialysis machines. Hindi tayo nakarinig ng problema sa mga ospital. Hindi tayo nakarinig ng problema sa leptospirosis sapagkat nakayanan ng Department of Health, nakahanda lahat. At sa tingin natin ay moving forward, magiging handa pa rin tayo sa mga susunod na sakuna. 7 buwan matapos mamatay si Mang Jaime, sariwa pa ang lahat sa kanyang mag-anak. Bagong panganak pa lang si Aiza nang mawala ang kanyang mister. Kaya doble ang kanyang hirap sa pagkawala nito. At araw-araw na pag-intindi kung paano niya bubuhayin ang kanilang pamilya. Hindi ko rin na-express sa kanila kasi paano kasi sila, anak wala na papa. Hindi ba no? Lalo na doon sa babae ko na yun, papa's girl. Na nagtataka siya. Papa niya. Papa, where's papa? Pero, kasi lagi nandyan niya sa pinto sisilip yan. Alam niya, na gantong oras 2:00 ang uwi niya, galing trabaho. Buti na lang daw at may nakuha pang pera si Aiza mula sa kumpanyang pinapasukan noon ni Mang Jaime at sa SSS para kahit papaano ay may panggasto siya sa kanyang mga anak araw-araw. Pero ang perang inipon at pinaghirapan ng kanyang mister, unti-unti na raw na nauubos. Sa mga nais po. Tulad ng leptospirosis, marami sanang sakitang pwedeng maiwasan kung sasamahan natin ng iba yung pag-iingat sa ating sarili at kung matututo tayong linisin at alagaan ang ating kapaligiran. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang muka ng balita.